Subok ko na po si Lord. Kaya kapatid, lahat ng ginagawa ninyo sa ubasan ng Panginoon, ano man yan, lahat yan, binhi na binigay sa iyo ng Lord. At gusto ni Lord ang binhing iyan, itanim mo. Dahil gusto ng Lord, mag-ani ka. Amen ba? Amen ba mga youth? Ha? Taas nga ng kamay ng mga tunay na youth. Pwede makita, taas ang kamay. Taas, 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 taas ang kamay. Grabe talaga. Malapit nang dumating si Lord. Sino naman ang youth 61 pababa? Pwedeng taas ang kamay. Taas, taas. Praise the Lord. Grabe si Lord. Ang nakakatuwa sa ministeryong ito, mula sa pinakamatanda, hanggang medyo matanda, hanggang bata-bata, hanggang pinakabata, magtatanim. Amen! Kaya lahat, umaani. Hallelujah! Excited ba kayo? Ako sobrang excited. Every day, bakit parang kulang aking teaching? Nasaan na? Okay, ito na po. So, to whom the harvest is intended for? Unang-una saan? To the planter, sa mga magtatanim at sa mga nagtatanim. Praise God. Okay. Pangalawa, it is for everyone chosen for salvation. Naalala ko, during the Old Testament, no? Doon sa Leviticus chapter 19, verse 9 hanggang 10. Israelites are ordered not to gather what was left behind after the reaper and binders, so that the ill-fated and the foreigners in the land may glean upon it and have food for the day. Sa Old Testament, inutusan ng Lord ang mga Israelites pagkatapos mag-ani na wag nang pupulutin ang mga nahuhulog o yung ibang bahagi ng mga inani at hayaan na lang ito saan? Sa mga mahihirap at sa mga foreigners of the land, para meron din silang kainin. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Ang nakakatuwa, ang kaligtasan, ito'y pag-aani naman ng alin? Kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, sa mga Israelites, yung mga tao ng Diyos during the Old Testament. Ito'y hindi lang para sa kanila sa darating na panahon, kundi ibinuhos ng Diyos ang mayaman niyang biyaya ng kaligtasan sa lahat ng taong nagpapakumbaba at nananampalataya kay Jesus. Na lahat, ang sabi ng Matthew 24 verse 13, lahat ng mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya ibig sabihin, ang pag-aani, it is for everyone. Para sa lahat ng mga pinili ng Diyos upang maligtas. Sabi mo sa katabi mo, isa ka doon, kapatid. Dahil ikaw ay nagpakumbaba, tumanggap kay Jesus, sumampalataya, manatili kang hanggang tapat, manatili kang tapat hanggang wakas, kaya inaani mo ang kaligtasan na binuhos ng Lord. Amen ba? Kaya yan ay para sa lahat ng mga niligtas ng Panginoon. Anong inani natin? Anong inani natin? Anong inani natin? Ay, dako, hindi kayo excited. Isipin ninyo mga kapatid. Ang sabi daw, we are all doomed to hell. Alam nyo ba, lahat ng tao papuntang impyerno?
Dahil sa kasalanan ng ating mga magulang. Amen ba? Ano ba impyerno? Maraming uod, walang humpay na pagdurusa, walang humpay na apoy. Parang patuloy at patuloy kang pinapatay na hindi ka na mamatay-matay. At lahat pa ng pahirap ay gagawin doon sa impyerno. Pagkatapos binayayaan ka ng Lord, pinag-ani ka ng Lord ng kaligtasan. Pagkatapos hindi ka excited. Anong inani ninyo? Lagay nyo nga sa puso nyo yan. Kaligtasan. Hindi na tayo mapupunta ron sa impyerno. Dagat-dagatang apoy. Dahil umani na tayo ng kaligtasan. Dahil nagtanim ka ng pagpapakumbaba, pagtanggap sa Panginoon. Kaya umani tayo ng kaligtasan. Amen ba? Yan. Yan yung isang ani na para po sa atin. Pangatlo, at dahil umani ka ng kaligtasan, dapat din, pangatlo, it is for the called harvesters. Para kanina? It is for the called harvesters. Ito'y para sa tinawag upang mag-ani. Ito yung mga disipulo ng Panginoon. Sino ang disciples ng Lord dito? Taas ang kamay. Sino ang disciples? Sino ang disciples? Kaya kung paano ikaw ay nagtatanim sa ubasan ng Panginoon, umaani ka ng matindi, mas matindi, may another level ng pag-aani sa mga harvester ng Lord. Mas doble, triple, quadruple, quintuple, lahat na ng ple, lahat aani ka. Bakit? Dahil nag-harvest ka ng maraming kaluluwa sa paanan ng Diyos. Bawat isang kaluluwa may pag-aaning darating sa buhay mo. Amen! May extra blessing sa mga disciples ng Panginoon. Every believer is the called harvesters. Then he said to his disciples, sabi sa Matthew, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ganyan eh. Akala natin, no? Dami na natin. Grabe, praise God. Pero alam nyo ba? Sabi nga ng Lord sa mga disciples niya, napakalawak na ng anihin. Puro hinog na. Pero konti ang laborers. Alam nyo ba mga kapatid? Ilang billions tayo sa buong mundo. Wala pang 1 billion ang naboborn again. Wala pa tayong 2%. Napakatindi ng aanihin. At ito ang nakikita ng Diyos. At nais ng Diyos ang bawat isa maging bahagi ng pag-aani. Lahat tayo'y tinawag to harvest. Baka naman ilang libong taon ka nang born again, wala ka pang nadadala sa mga mahal mo sa buhay sa paanan ng Diyos. Kaibigan mong matindi, hindi mo pa man lang natatamnan ng salita ng Diyos. Alam niyo ba, sabi nga nung mga nasa communist country, ang bansa natin paradise. Anywhere you go, you can bring Bible. Anywhere you go, you can share the good news. Hindi pareho sa kanila. Pag nahuli ka, ikukulong ka. Hindi ka lang basta ikukulong. Pahihirapan ka pa ng husto hanggang itakwil mo si Jesus. Nari ang papasuin ka ng nagbabagang mga bakal. Yung author ng book na nabasa ko sa communist country, 8 ang butas ng kanyang katawan sa loob ng kulungan. Hahagupitin sila ng walang humpay. Doon siya nakakita ng matitinding man of faith.
Merong isa habang nagsishare ng gospel doon sa mga kapwa nakakulong. Narinig ng bantay, kinuha siya, maghapong binugbog. Dinig na dinig nila ang hirap ng naranasan ng tao ngayon. Pagdating ng hapon, hinagis uli doon sa loob ng selda, duguan, halos pilay-pilay, hindi maintindihan yung naranasang hirap ng pambubugbog, panggugulpi sa kanya sa maghapon. At unti-unti gumagapang inaayos ang kanyang katawan. At nung medyo umayos at siya'y umupo, sinabi niya, "Saan ako natapos?" Grabe yung passion niya. At every time may nakalulusot na missionaring may dalang Biblia, pagkakamay doon sa taong na matindi ang abusong naganap sa kanya dahil sa pananampalataya kay Jesus, sasabihin pa ng taong, "Buhay ang Diyos." Nakalusot lang ang Biblia. Tayo, nagkaroon ng konting problema. Kumusta na kapatid? Okay pa naman. Nakakahinga. Nakakaraos din naman. Kaya sabi nila sa bansa natin, that is paradise. Walang dahilan para hindi ka makapag-share. Sister din naman, kahit ano naman share ang gawin ko doon, ayaw naman akong pansinin Minumura pa nga ako Hindi pa tayo nakakaranas na dumadanak ang dugo sa pag-share ng gospel. How much more pag naranasan natin yung mga naranasan ng ibang nasa communist country. Pero dahil sa kanilang mga dugo, dahil meron pang isang matindi ron, pastor na huli, pinatutugan nilang pilit kung saan kayo naggagawain, nasa ng mga Biblia, hanggang hindi siya nagsasalita at ayaw niyang mahuli ang mga kapatiran. Anong ginawa? Kinuha ang 12 anyos niyang anak at sinabing, "Papatay namin ang anak mo kapag hindi mo itinuga." Unti-unting pinahihirapan ng anak niya hanggang hindi niya nakaya, hanggang siya'y sumigaw, "Tama na! Sasabihin ko na." Alam niyo ang sabi ng anak, "Daddy, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay ako na may amang nagkanulo at nagtaksil kay Jesus." Ngayon, tanong ko sa inyo, mahirap ba mag-evangelize? Mahirap ba? Mahirap ba? Hindi. Araw-araw may kausap kang tao. Anywhere you go, kung may pagkakataon ka, share the goodness. Magtanim ng salita ng Diyos. At ito ay para sa lahat, sa mga babae at sa mga lalaking tinawag ng Panginoon. Amen ba? What is the time? Young people, what is the time? Ay, wala, mahina. What is the time? Ulit! Ulit! Lahat, all together, ha? Pag sigaw ninyo ng harvest time, humingi kayo ng binhi sa Lord, ng sobrang passion, ng sobrang compassion para itanim ang binhi yan na magtanim ng salita ng Diyos. Ready? Ready? Hingi kayo ng binhi, ha? Ha? What is the time? Isa pa. What is the time? For the last one, pinakamalakas. Lord, hingi kami ng napakalaking binhi. Kailangan ng binhi. What is the time?
Thank you, Lord. Sabihin niyo, thank you, Lord. Inaangkin ko ang binhing ito. In Jesus' name. Grabe si Lord. Alam niyo, ramdam na ramdam ko yung puso ng Panginoon. Every time sa mga mini-minister namin sa iba't ibang bansa, grabe yung puso ng Diyos sa pagmamahal sa atin. Grabe. Alam niyo kung tutuusin, maligtas man tayo o hindi maligtas, walang mawawala sa pagka-Diyos ng Diyos. Pero dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, gusto niya, anihin ka niya. Hindi lang yun. Dahil binigyan ka ng Lord ng binhi, in-empower ka niya. Ibinuhos na niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Kailangan mo ng anointing? Alam niyo, ang inner healing and deliverance sa dami ng nakakalaya. Grabe, doon ko nakikita, Lord, grabe ka. Available na, everything is available. Andyan ang lahat ng binhi, anak. Kunin mo, itanim mo, itanim mo, itanim mo. Gusto kong mas yumabong, lumago. Lahat na ng binhi. Alam niyo ba, napaka-fortunate ng Pilipinas. May mga Kristiyano sinasabing, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Sabi ko, shame on you. Nakaikot na kami sa iba't ibang bansa. Pero walang kasing katulad ng paggamit ng Lord, ng apoy ng Diyos sa bansang Pilipinas. Ibinuhos na ng Lord ang lahat ng revival, ang prophetic anointing revival, ang apostolic anointing revival. Ibinuhos na ng Lord kung saan mayroong signs, wonders, and miracles. Napakaraming mga bansa na hindi pa nakikita yung mga miracles na normal na lang sa ating paningin. At ngayon, ano ang bagong pagbubuhos uli ng Lord sa Pilipinas? Actually, sa buong mundo. Pero dahil ang Pilipinas ay sobrang receptive sa lahat ng binubuhos ng Panginoon. Malungkot lang po, except apostolic movement. Marami pa rin ayaw tumanggap ng inner healing and deliverance. Pero iba't ibang bansa na pagpapala, may parte sa Amerika na ginaganap na ang matinding inner healing and deliverance ministry. Amen! Ngayon, ibinuhos ng Lord ang bago all disciples movement. Gusto ko lang mabasa sa inyo ng konti. Apostolic movement, ito po yung isa pang great manifestation of the anointing in exercising authority and dominion over all the forces of the enemy. Like in the book of Acts, miracle after miracle will take place. Demons will be cast out and there will be tremendous power and healing anointing that will shake the nations of the world, preaching with signs, wonders, and miracles. At isang binuhusan ng Lord ng JA1 Church. Dahil tayo ang bukas. Kung paano tumitindi ang mga technology na in-enjoy ng maraming tao. Sayang ang ibang Kristiyanong ayaw tanggapin ang kakaibang mas high-tech na kilos ng Diyos para ma-enjoy ang pagiging Kristiyano, ma-enjoy ang soul winning and everything. Pero nakakatuwa, may another move ang Lord. It is all saints movement or fullness movement. Yan po yung isa. Yan nasa John chapter 4 verse 1 hanggang 2. Acts chapter 2 verse 42 hanggang 47. At known as disciples movement. At lahat yan
Nasalo natin. Ang nakakatuwa, lahat ng disipulo, meron ding apostolic anointing, preaching with signs, wonders, and miracles. Nakakapagpalayas ng mga demonyo, lumalaya ang maraming tao. Lahat ng mga disciples dito, sumigaw ng hallelujah! Grabe ang kilos ng Lord. Grabe ang apoy ng Panginoon. Makikita nyo maging ang mga kabataan. Dumarami sila. Dahil ang hatid ng all disciples movement na ito, grabing intimacy sa Lord, grabing passion and compassion to reach out, grabe yung empowerment na binubuhos ng Lord, at lahat yan ibinubuhos na ng Panginoon. Lahat yan available sa iyo at sa akin para yung binhing tinatanim mo, mamumunga ng mamumunga ng mamumunga at walang humpay ang pag-aani, 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 pag-aani na gagawin mo. Amen! At ang gusto ng Lord, number 1 mong anihin ang mga kaluluwa para sa paanan ng Diyos. Grabe yung iyak ng Lord for the souls. Kaya nga kahit patay, dahil ang tao, eternal being, hindi siya namamatay. Ito lagi sinasabi ng marami. Ba't kayo nagpapatanggap ng patay? Sabi ko, kapatid, bakit namatay si Lord sa krus? Ano ang niligtas niya? Katawan or kaluluwa? Kaluluwa. So ano yung pinatatanggap niya? Katawan or kaluluwa? Ano yung gusto niyang isama sa langit? Maligtas, katawan or kaluluwa? Ang kaluluwa hindi namamatay. Kaya ang tao, eternal being. Kaya sila nawala lang sila sa kanilang physical body, pero tao pa rin sila. Dahil ang kaluluwa hindi namamatay. At nais ng Diyos maligtas sa mga kaluluwang yan. Grabe ang passion, grabe ang compassion ng Lord. Nais niya lahat bigyan ng pagkakataon. Sapagkat ayaw niya kahit isa mapunta sa impyerno. Yan ang panawagan ng Lord sa inyo. Humani na tayo ng lahat. Humani na tayo ng financial. Patuloy tayong aani ng walang humpay. Lahat ng ginagawa natin, umaani tayo. Lahat ngayon, nais naman ng Lord. Hinani na natin ang kaligtasan. Ang lahat ng benefits nito. Ang gusto ng Lord ngayon, lahat tayo maging soul harvesters. Amen! Mga disciples, tuloy-tuloy lang kung anong ginagawa ninyo. Paigtingin ninyo mga cell groups ninyo. Train them, disciple them to reach out more souls for Christ because God is coming very, very, very soon. Kung noon ay malapit ang dumating si Lord, mas higit na malapit na ngayon. Dahil yung empowerment ng Lord, yung anointing ng Lord, yung authority nasa peak na. Binuhos na yan ng Panginoon. And it's always available for you and for me to harvest souls for the Lord. Amen! So, ang ani ay para saan? For all called harvesters, for all disciples of God. Pinakahuli, ito ay para sa Diyos. It is for God. Kaya doon sa Leviticus chapter 23 verse 14, no? Inutusan ng Diyos sa mga Israelita na huwag kainin ang mga bagong ani, hilaw man o luto, habang hindi pa naibibigay sa kanya ang unang bahagi bilang handog. Lahat ng ito, bagamat walang mawawala sa kanyang pagka-Diyos, and yet gusto niyang anihin tayo. At sa pag-aani natin, nararanasan natin anointing ng Lord, nararanasan natin yung authority niya, nakikita, nakikilala ka, never na kumuha ka kahit konting kaluwalhatian sapagkat ang glory lagi sa Diyos. Amen! Sa
Sa lahat ng pag-aaning mararanasan mo, pag-aani ng financial, pag-aani ng anointing, pag-aani ng authority, lahat ng pag-aani, bagamat nakikilala ka na sa iba't ibang lugar, and yet you have no rights to take what is due for God, and that is His glory. Amen. Lahat ng glory kay Lord. Wala nang sasabihin, ako naman hindi napapansin, lahat ito binigay ko, lahat ito. Binhi mo yan. Binigay ni Lord sa iyo yan. Binhi. Pero yung glory, wag mong kunin. Wag mong hintayin, purihin ka. Because ang glory para sa Kanya. Amen ba? Kapag naibigay mo sa Kanya ang glory, yung para sa yung kahit kakaunti, pararamihin niya. Dahil gusto ng Lord, anihin niya tayong lahat doon sa kalangitan. Amen? Kaya ang application, wag manawang magtanim. Ganyan. Maniwala ka, manampalataya ka na kailanman hindi nalilimutan ng Diyos. Every single thing na ginawa mo, na tinanim mong binhi, hindi yan nakakaligtas sa paningin ng Lord. Recorded yan sa kalangitan. At higit sa lahat, maging bahagi ka ng pag-aani ng lost souls. Amen ba? Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Lahat tayo tumayo. Tumayo po tayo. Hallelujah. At habang inaawit natin ang awiting ito, ito'y awitin natin ng buong may pananampalataya na lahat ng binhing nais ng Diyos na tanggapin natin. Habang inaawit natin ito, ay angkinin natin ang mga binhing ito. Amen ba? Pwede ba natin kantahin yung Fire of God? This time, usually kinakanta natin ang song na ito. Pero habang kinakanta natin ito, panampalatayanan nyo, yung apoy na yan, dadaloy sa buong katauhan mo para lahat ng binhi na binibigay ng Diyos, matanggap mo, magamit mo, maitanim mo. Hallelujah. Yes, Lord. In the path of life, your mighty hands, O Lord, is the guide of my life. Strengthen my spirit to glorify your name. Fill me with your power, yes, to serve you more. Apart from you, Lord, we can do nothing. Hallelujah. Every day I walk, yes, Lord, in the path of life. Isaw niyo po na lahat ng mga Mighty hands, O Lord, tungo po sa puso is namin. the God of my life. Glory. Strengthen my spirit To glorify your name. Fill me with your power to serve you more. I need you, Lord. Amen. You're my heart's desire. Your spirit in me makes my life a blaze. Let the fire of God in me declares the move of God. The fire of God in me I cannot contain. I have to share the fire of God in me. Let the fire of God in me, from the bottom of your heart, God in me, amen, declares the move of God. The fire
to share the fire of love in me. Yeah. Let's give the best praise of worship to God. Inaangkin namin, Lord, lahat ng fire na kailangan namin upang ang binhing inihasik ninyo sa amin. Gagamitin namin ito to win more souls before you came. We love you, Lord. We praise you as we seal everything with your blood. In Jesus' name we pray. And everybody shout! Amen. Everybody shout! Amen. Praise God.